Hello po, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At for today's video, magbibigay na naman tayo ng kaunting update patungkol dito kay Alice Guo. Alam niyo ba na si Alice Guo ay gusto na pong sumuko sa mga otoridad sa ating bansang Pilipinas? Pero bago natin yan ipagpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content na nagbibigay ng reaksyon, opinion, at kung may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At yan na nga po mga kababayan. Nagsalita na po na naman ito nga si Attorney Stephen David at sinabi niya mismo sa teleradyo sa kanyang panayam patungkol kay Alice Guo. Alam niyo ba na sinabi mismo ni Attorney Stephen David na gustong-gusto na pong sumuko nito nga si Alice Guo. Good news po yan para sa ating mga Pilipino. Pero ang tanong, totoo kaya ang mga sinasabi nito nga si Attorney Stephen David? At alam naman natin na isa itong number one big liar sa ating bansang Pilipinas. 'Di ba? Pero kung ganun na lamang, kung gustong-gustong sumuko talaga nito ni Alice Guo, good job yan. At alam niyo ba, nananawagan na rin si Attorney Stephen David at nagmakaawa pa ito. At kung napanood ninyo yung nakaraan kong video na nagmakaawa si Attorney Stephen David, nagpalabasin na, lumabas na, at sumuko na itong si Alice Guo, ay ginawa niya yon. At alam niyo ba, na yung pagkakasabi ni Alice Guo na gustong-gusto niya sumuko, 50% pa lang daw. At hindi pa daw siya sigurado dahil nga daw ay sabi pa mismo ni Alice Guo ay delikado yung kanyang buhay, hindi lamang sa gobyerno, kundi pati na rin sa kanyang mga kalaban. Alam naman natin na kapag ganitong mga sindikato sa mga Pogo online scam, diba? Mga scam na to. May mga sindikato po talaga dito. Diba? Yun yung sinasabi ng balita natin na mayroon daw triad na nangyayari sa China. At may triad din sa Pilipinas. Yun yung siguro isa sa mga kinakatakot nito ni Alice Guo. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito sumusuko. So ngayon panoorin natin ang buong video na panayam kay Attorney Stephen David patungkol kay Alice Guo at sinabi mismo na gusto nang tumakas ni Alice Guo. So wag na natin patagalin yan, let's go, simulan na natin. Si Mayor Alice, sir, sabi niyo po, nung nagkausap tayo last week, ang huli niyong conversation sa kanya, August 22. Nakausap niyo na po ba siya after pa nun? O wala pa? Hindi pa nga, unfortunately, hindi ko pa nga nakakausap kaya August 22 hapon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakausap. Pero attorney, mako-confirm po ba rin nyo yung sinabi ng DOJ na may sighting kay Mayor sa Jakarta, Indonesia? Wala, hindi ko ma-confirm. No comment ako doon kasi hindi ko alam yan Wala akong, kung meron silang sighting sa kanya doon, sana, then meron silang photo, di ba? Kasi maano naman yung natin, ang capacity nila na picturean siya doon kahit pa paano may mga high definition lens naman ng mga camera. Sana nakuhanan siya para at least panatag yung pamilya at saka siyempre yung concern sa kanya para malaman at safe siya doon. Apo, attorney, siguro matanong din namin yung reaction ninyo doon sa sinabi po ng DOJ na pinag-aaralan din po nila yung posibilidad na sampahan po ng reklamo kayong mga legal counsel po ni Mayor dahil nga daw po doon sa isinumiting counter affidavit na kahit wala naman daw po sa Pilipinas si Mayor Go ay pinanumpaan at isinumite po sa DOJ. Unang reaction niyo doon, attorney? Palagay ko, sabi nga nila, pag-aaralan nila. Palagay ko, pang press lang yun. Kasi, ang makikita naman... Tingnan nyo, ito si Attorney Stephen David, hindi natatakot doon na sa banta ng DOJ na iimbestigahan ang dalawang ito na si Attorney Elmer Galicia at Attorney Stephen David.
dahil sa kanilang ginawang pagsisinungaling. At kahit sa pagsisinungaling nila ay kayang-kaya nila yung lusutan. Kaya hindi natatakot, no? Dahil nga ito ay number one sinungaling sa ating bansa ngayon. Ayun eh. Alam naman, abogado naman sila. Abogado naman yung DOJ. So, pahirap naman file yung mga nagsumite ng affidavit na yun. So, Alam naman yung walang magiging basihan yun. so kahit mag-file po ang DOJ ay tuloy pa rin po ang atin pong Sabi mismo ni Attorney Stephen David, wala daw basihan. 'Di ba? Paano walang basihan yung ginawang pagnotaryo nito ni Attorney Elmer Galicia? Alam naman natin na wanted. Alam niya sigurado na wanted yon si Alice Guo. Bakit ninotaryo mo pa yon? Diba? Bakit pinirmahan mo pa yon? Diba? Doon pa lamang. Paanong walang basihan? Diba? Alam mo nang wala sa bansa. Pineke mo, parang pamimeke yun eh. At possible ma-disbar itong si Attorney Elmer Galicia dahil nga sa kanyang ginawang ito. So, ayan, tingnan natin. Panoorin na lang natin yung mga susunod pang update. Hintayin natin ang magiging plano or yung hakbang ng DOJ at sa kaukulang parusa about dito sa ginawa ng dalawang attorney na ito. kampo sa paghawak po sa ating kliyente. Wala namang problema kasi sa ngayon, I want to give her the benefit of the doubt dahil una-una, hindi ko pa siya nakakausap. Hindi ko alam bakit nagawa niya yun na sabihin na sa Pilipinas siya samantalang wala na pala siya. Pero kasi I have so much sympathy at saka concern. Kasi siyempre, you have to try to understand na saan nanggagaling yun, di ba? Takot yung tao eh. So, she cannot just trust anyone para i-pinpoint yung kanyang location. Marami kasing threat, internal at external. Alam natin yun, we don't have to elaborate on that. So, ako naiintindihan ko bakit naging ganun naman yung kanyang mga actuations. Attorney, nung nag-usap po kayo noong August 22, aside po doon sa sinabi niya sa inyo na gusto na niyang sumuko, di umano, meron pa po ba kayong ibang napag-usapan? Hindi, siyempre, una-una yung mga talagang details ng usapan, bound kami ng lawyer-client privilege. Pero basically, gusto niya sumuko. Yan, narinig ninyo ha, gustong sumuko ni Alice Guo. Pero kung gusto niya talagang sumuko, di dapat huwag nang hintayin yung mahabang panahon. Ano? Kasi hindi na masasagot yung ating mga katanungan. 'Di ba? Hindi na mauubos yung mga gahaman sa pera. Hanggat tumatago ito sa Alice Guo, patuloy at patuloy yung pagkamkaman nila ng pera. Patuloy at patuloy yung pagtanggap nila ng pera para maprotektahan itong si Alice Guo. Ang dami nang nasasayang na pera nito ni Alice Guo. Gusto niya sumuko. Ang nagde-deter lang yung 50-50 chance na ito yun, 50-50 security. Kasi yung sinasabi ko, maraming kalaban. Hindi lang kasi gobyerno ang interested sa kanya. Marami. Sino pa po, sir? Well, we don't have to elaborate, pero we can just imagine kung ito yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Itong issue na to, di ba? And sir, how much do you believe yung sinabi niyang gusto na niyang sumuko, considering po na nagsinungaling siya na nasa Pilipinas pa siya? Actually, matagal yan talagang gusto humarap. Yun lang kasi yung fear na yun. Kayo ba naniniwala sa sinabi ni Alice Guo na gusto niya sumuko? Or sinabi lang mismo ni Attorney Stephen David yun para hindi na kung sakasakaling hindi pag-initan. Gusto na palang sumuko ni Alice Guo. Hintayin na lang siguro natin yung tamang panahon. Siguro gusto na lang itatak siguro sa taong bayan. Na ganun. Na may pag-asa pa palang sumuko si Alice Guo. At kaya para maalis sa atin. Sa mga agam-agam sa atin na napakahirap nitong hulihin, parang wala ng pag-asang sumuko. Siguro ganun na lamang sinasabi nito ni Attorney Stephen David. Para malito na naman ang sambayan ng Pilipino. Yung fear lang talaga. Wait, kayo ba, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Attorney Stephen David na gustong sumuko na itong si Alice Guo? Comment niya sa ating comment section. Ano ang mangyayari? So, ano po ang... naniniwala ko doon kasi almost yun ang laging topic namin ng pag-surrender niya. Kasi sabi ko nga, she cannot hide forever. Ang bata pa niya . Sayang naman yung time na gugugulin niya sa
tago at saka, alam mo, magastos yan. Mhm. Pagtapagong ganyan. Tsaka, Magastos talaga. Sa dami ba naman binabayaran mo para protectionan ka? Talagang magastos. Alam na alam mismo yan ni Atty. Stephen David na sobrang gastos. Magkano na kaya ang naiipon ni Atty. Stephen David? Sa palagay ninyo, magkano na kaya? At magkano na kaya ang naiipon ng mga taong pumoprotection sa kanya? 'Di ba? stressful yan eh. Opo. So ano po ang kailangan gawin ng gobyerno kung meron man po? Kung ang para po kay Mayor Go ay ready naman siya, yung security lang talaga yung kanyang nagiging concern. Well, pero actually, ina-action naman nila yun. Ang problema lang talaga kay Mayor kung iwala siya doon o hindi. Ngayon, nakikita naman niya yung security ni Sheila. I think, siguro may proof naman na secure naman si Sheila. Saka mas relax ngayon si Sheila doon sa kanyang kalagayan. Mga kaserbisyo, subscribe. Okay, ayan, napanood na natin yung panayam patungkol dito kay Alice Guo. Sinabi mismo ni Atty. Stephen David na malapit nang sumuko at gustong sumuko na nito ni Alice Guo. So ngayon, hintayin na lang natin yung way na yun, tamang panahon na yun, tamang time na yun. Kung talagang totoo yung sinasabi nitong si Atty. Stephen David. Siguro, susuko lang yan kapag nahuli na talaga ng mga otoridad. So yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.